Bakit kaya mas pinili ni Renz Abando ang South Korea kaysa PBA? Paano siya naging sikat sa ibang bansa? Totoo bang lumaki siyang mahirap at walang ama na gumabay sa kanya? At paano niya napahanga maging ang NBA star na si Jordan Clarkson? Sa tuwing maririnig ang pangalang Renz Abando, agad naiisip ng marami ang matitinding dunk, kamanghamanghang blocks at mga highlight plays na nagpabilib sa mga fans sa Pilipinas at South Korea. Ngunit bago siya naging Air Abando at isa sa mga pinakasikat na Filipino basketball players ngayon, isa muna siyang simpleng batang probinsyano na may malaking pangarap para sa kanyang pamilya. Ipinanganak si Renz Joseph Mamuyak Abando noong March 11, 1998 sa Santo Tomas, La Union. Hindi naging madali ang kanyang kabataan dahil lumaki siyang walang ama na gumabay sa kanya. Ang kanyang ina ang nagsikap para maitaguyod ang kanilang pamilya at kalaunan ay nagtrabaho bilang OFW upang mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Habang nasa ibang bansa ang kanyang ina, ang kanyang lola ang tumayong pangalawang magulang at naging malaking bahagi ng kanyang pagpapalaki. Sa kabila ng kahirapan, hindi sumuko si Renz sa kanyang mga pangarap. Bata pa lamang ay nahilig na siyang maglaro ng basketball sa mga simpleng court sa La Union at Pangasinan kung saan unti-unting nahubog ang kanyang talento at pambihirang athleticism. Nag-aral siya sa Bactad East National High School sa Urdaneta, Pangasinan at patuloy na naglaro sa mga lokal na torneo at ligang labas. Matapos ang high school, pumasok siya sa Philippine College of Science and Technology o PCST sa Calasiao. Dito siya napansin ng dating player at coach na si Chris Calagio na nakakita ng malaking potensyal sa kanyang kakayahan. Dahil sa pagkakataong iyon, nakalipat siya sa University of Santo Tomas o UST at naging bahagi ng Growling Tigers. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong 2019, tuluyan nang sumikat si Renz sa UAAP. Sa bawat laro ay nagpapakita siya ng matitinding dunk, blocks at athletic plays na agad nagpahanga sa mga fans. Hindi nagtagal ay nakilala siya sa bansag na Air Abando. Mabilis siyang naging isa sa mga pinag-uusapang manlalaro sa collegiate basketball. Hindi lamang dahil sa kanyang kakayahang umiskor, kundi dahil din sa kanyang depensa at pambihirang talon na bihirang makita sa isang manlalarong may taas na 6 na talampakan at 2 pulgada. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat, ay dumating din ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang collegiate career. Noong 2020, nasangkot ang UST basketball program sa kontrobersyal na tinaguriang Sorsogon Bubble sa kasagsagan ng pandemya. Nang lumabas ang issue, isa si Abando sa mga manlalarong umalis sa UST. Maraming fans ang nagtaka sa kanyang desisyon. May mga sumuporta sa kanya ngunit mayroon ding bumatikos. Sa halip na patulan ang mga kritisismo, pinili niyang mag-focus sa basketball at magsimula muli. Lumipat siya sa Colegio de San Juan de Letran at naging bahagi ng Letran Knights sa NCAA. At dito niya ipinakita ang isa sa pinakamagandang season ng kanyang basketball career. Noong NCAA Season 97, naging dominante si Abando sa magkabilang bahagi ng court. Kaya niyang umiskor, dumepensa, kumuha ng rebounds at gumawa ng mga mahahalagang plays para sa kanyang koponan. Dahil sa kanyang kahangahangang performance, sabay niyang napanalunan ng Rookie of the Year at Most Valuable Player Award. Isa siya sa iilang manlalaro sa kasaysayan ng NCAA na nakagawa nito. Hindi lamang iyon. Tinulungan din niya ang Letran na masungkit ang kampyonato at tuluyang naging isa sa pinakamainit na pangalan sa Philippine basketball. Matapos ang kanyang makasaysayang NCAA season, marami ang nag-akala na susunod na siyang sasabak sa PBA draft. Ngunit nagulat ang maraming fans nang piliin niyang huwag muna itong tahakin. Sa halip, pinili niyang maglaro sa South Korea. Para sa marami, malaking tanong iyon, bakit hindi PBA? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mas malaking oportunidad na naghihintay sa kanya sa ibang bansa. Bukod sa mas mataas na kita, mas mataas din ang antas ng kompetisyon at mas malaking exposure sa international basketball. Noong 2022, pumirma siya sa anyang KGC ng Korean Basketball League o KBL. At tulad ng ginawa niya sa Pilipinas,
Hindi rin siya nagtagal bago napansin ng mga Korean fans. Humanga sila sa kanyang walang sawang enerhiya, matinding depensa at mga nakakamanghang dunk. Bawat laro ay may highlight. Bawat laro ay may play na nagpapatayo sa mga manunood. Sa kanyang rookie season pa lamang, naging mahalagang bahagi na siya ng team. Tinulungan niya ang anyang na manalo ng KBL Championship at East Asia Super League Championship. Isa itong napakalaking tagumpay, hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa Philippine basketball. Mas lalo pa siyang naging sikat nang manalo siya sa KBL Slam Dunk Contest. Sa pamamagitan ng kanyang mga nakakamanghang dunk, nakuha niya ang perfect score at inuwi ang corona bilang Slam Dunk Champion. Dahil dito, lalo pang dumami ang kanyang tagahanga sa South Korea. Habang matagumpay sa Korea, nabigyan din siya ng pagkakataong maglaro para sa Gilas Pilipinas. Isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang international career ay ang 2023 FIBA Basketball World Cup. Bagamat limitado ang kanyang playing time, naging paborito siya ng mga Pilipinong fans dahil sa kanyang enerhiya at depensa. Mga defensive highlights ay naging viral pa sa social media. At isa sa mga taong humanga sa kanya ay si Jordan Clarkson. Napansin ni Clarkson ang enerhiya, athleticism at tapang ni Abando sa loob ng court. Para sa isang batang nagmula sa simpleng buhay sa probinsya, malaking bagay ang makakuha ng respeto mula sa isang NBA star. Ngunit hindi pa tapos ang mga pagsubok na kanyang haharapin. Noong December 2023, nakaranas siya ng isa sa pinakamalalang injury sa kanyang career matapos ang isang masamang pagbagsak habang naglalaro sa KBL. Nagtamo siya ng injury sa kanyang likod, pulso at concussion. Maraming fans ang nag-alala at may ilan pang natakot na baka hindi na siya makabalik sa dati niyang porma. Ngunit muli niyang ipinakita ang kanyang tibay ng loob. Sa halip na sumuko, sumailalim siya sa mahaba at mahirap na rehabilitasyon. At nang makabalik siya sa court, ipinakita niyang hindi kayang pigilan ng injury ang kanyang pangarap. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang kinikilala bilang isa sa mga pinakasikat at pinakarespetadong Filipino basketball player sa Asia. Patuloy din siyang sinusubaybayan ng mga fans sa Pilipinas at South Korea. Sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, nananatiling simple, mapagkumbaba at nakatuon sa kanyang pamilya, si Renz Abando. Marahil ito ang dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang kwento ng sipag, sakripisyo at pagtitiyaga. Mula sa isang batang probinsyano sa La Union hanggang sa pagiging kampiyon at international basketball star, pinatunayan ni Renz Abando na walang imposible para sa taong handang magsumikap para sa kanyang pangarap. At para sa maraming Pilipino, si Abando ay hindi lamang isang basketball player. Isa siyang inspirasyon na nagpapatunay na kahit gaano kahirap ang simula ng buhay, may pagkakataon pa ring maabot ang mga pangarap basta't may tiyaga, sipag at pananalig sa sarili.